Sa loob ng eroplanong papuntang Pilipinas, tahimik na nakaupo si Kenji Santos, isang 42 anyos na construction worker sa Japan. Mahigit 7 taon na siyang hindi umuwi sa Pilipinas. Araw-araw niyang binibilang ang mga buwan ng pagtitiis. Ang mga gabing tanging larawan ng pamilya niya ang kasama sa pagtulog. Ngayon, hawak niya sa dibdib ang maliit na bag na puno ng pasalubong at pangarap. Sa wakas, makikita ko na ulit sila. Si Marites, si Liam, si Angel. Mahinang bulong niya habang nakatingin sa bintana. Mula sa bintana, tanaw niya ang asul na langit at ang manipis na ulap. Parang siya, mataas ang lipad, pero mabigat ang pakiramdam. Ilang taon din siyang nagtiis sa lamig ng taglamig sa Tokyo. Nagtatrabaho bilang laborer sa gusali. Araw-araw nakasakay sa tren, halos walang pahinga. Lahat ng iyon, alang-alang sa kanyang pamilya. Sa tuwing uuwi ang mga kasamahan niyang hapon sa kanilang pamilya, napapangiti lang siya, sabay bulong sa kanyang sarili. Darating din ang araw na ako naman. Magugulat sila sa pag-uwi ko. Hindi ko sasabihin. Para sorpresa. Sa mahabang biyahe, paulit-ulit niyang iniisip kung paano tatakbo ang eksena. Sa isip niya, tatakbo si Angel papunta sa kanya. Yayakapin siya ni Liam. At luluwa sa tuwa si Marites habang nakangiti. Bitbit niya ang maliit na kahon ng kwintas na pilak para kay Marites. Simpleng regalo ngunit may kasamang 7 taong pangungulila. Paglapag na eroplano sa Ninoy Aquino International Airport, agad niyang naramdaman ang mainit na simoy ng hangin. Iba talagang amoy ng lupa sa sariling bayan. Halong alikabok, pawis at alaala ng kabataan. Ganito pa rin. Pilipinas na Pilipinas. Nakangiting sabi ni Kenji. Mabilis niyang kinuha ang kanyang bagahe at lumabas ng paliparan. Walang sasalubong, walang karatulang may pangalan niya. Pero ayos lang. Ang plano niya, sorpresahin ng pamilya sa mismong bahay nila sa Bulacan. Habang nasa bus, tinitingnan niya ang bawat dinaanan. Ang mga lumang gusali, ang mga bata naglalaro sa kalsada, at ang mga tendero sa gilid ng daan. Para sa kanya, lahat ay tila bago. 7 taon niyang hindi nasilayan ang ganitong tanawin. Habang umaandar ang bus, nilabas niya sa wallet ang isang lumang litrato. Larawan iyon nila ni Marites at mga bata. Kuha pa nung graduation ni Liam sa grade 6. Bata pa si Angel noon. Nakangiti habang nakayakap sa nanay niya. Napangiti siya, ngunit kasabay ng ngiti ay ang biglang paggapdi ng puso. Sana hindi kayo nagbago. Sana masaya pa rin kayo. Bulong ni Kenji sa kanyang sarili. Dumating siya sa terminal ng Bulacan bandang alas 5 ng hapon. Mainit pa rin at mabigat ang hangin. Umarkila siya ng tricycle papunta sa kanilang dating bahay. Habang bumabaybay sa kalsada, napansin niyang maraming nagbago. May bagong palengke, bagong kalsada, pero may ilang lugar pa ring tila naiwan sa panahon. Gaya ng maliit nilang baryo sa dulo ng kalsadang maputik. Boss, dito na po yung bahay niyo. Yung may malaking puno ng mangga. Oo, dyan lang. Salamat, boss. Pagbaba niya, una niyang napansin ang puno ng mangga sa tapat ng bahay. Nandoon pa rin, pero tila mas luma na. Ang bakod, may mga bitak. Ang gate, kalawangin na. Tila hindi na naaalagaan. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto, sabay katok. Tess! Tess! Si Kenji to! Nandito na ako! Tahimik, wala na isang sagot. Umikot siya sa gilid. Sinilip ang bintana. Sarado lahat. Walang ilaw, walang ingay. Parang walang tao sa loob. Umupo siya sa harap ng bahay. Hawak ang mga pasalubong. Isang supot ng chocolate, laruan, at kwintas para kay Marites.
Habang hinihintay niya, nagsimulang lumubog ang araw. Baka nasa tindahan lang sila o baka nasa simbahan. Sandali lang siguro. Bulong ni Kenji sa kanyang sarili na medyo nag-aalala na. Ilang minutong lumipas, dumilim na ang paligid. Muli siyang napatayo nang makita ang isang matandang lalaki na naglalakad papunta sa kanya. Si Mang Lando. Ang dati nilang kapitbahay na matagal na ring nakilala ni Kenji bago siya umalis. Aba, Kenji ba yan? Grabe, hindi ako nagkakamali. Ikaw nga, kamusta ka na iho? Mabuti po Mang Lando. Umuwi na ako. Gusto kong sorpresahin si Marites pero parang wala sila rito ah. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Mang Lando. Mula sa ngiti ay naging pag-aalangan. Napakamot siya ng ulo bago sumagot. Kenji, matagal ka na bang hindi nakakausap ni Marites? Matagal-tagal na rin po. Minsan lang kami magkausap. Busy sa work eh. Pero lagi ako nagpapadala. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin iyo. Pero lumipat na sila. Baka 2 taon na rin. Ha? Lumipat? Saan po sila lumipat? Diyan lang sa kabilang bayan. Sa may construction site ng bagong gusali. Ang alam ko, doon na sila nakatira. Nagtatrabaho daw si Marites doon. Kahit yung anak mong lalaki, si Liam, tumutulong na rin. Nanlaki ang mga mata ni Kenji. Hindi siya agad nakapagsalita. Parang may malamig na dumaloy sa dibdib niya. Ang saya at pananabik na naramdaman ay biglang napalitan ng gulat at kaba. Nagtatrabaho? Si Marites? At si Liam? Pero bakit hindi nila sinabi sa akin? Mahinang boses ni Kenji. Napayoko siya. Parang biglang naubos ang lakas. Tumingin si Mang Lando sa kanya, sabay tapik sa balikat. Kenji, alam kong mahirap tanggapin. Pero siguradong ako may dahilan sila. Hindi naman basta-basta gagawin niya ni Marites kung hindi kailangan. Baka gusto ko lang niyang protektahan. Salamat Mang Lando. Nilingon ni Kenji ang bahay nila. Tahimik, madilim, parang walang kaluluwa. Ang tahanang dati puno ng halakhak at ingay ng mga bata, ngayon parang libingan ng mga alaala. Pinikit niya ang mga mata at dahan-dahang huminga ng malalim. Hindi bale. Bukas pupuntahan ko sila. Kailangan makita ko sila. Lumakad siya papunta sa maliit na tulay sa tapat ng bahay. Habang bitbit ng kanyang bag, sa ilalim na mahinang liwanag ng buwan, tumingala siya sa langit. Ang mga bituin ay tila nakatingin sa kanya. Parang nagsasabing, handa ka na ba sa katotohanan? Sa gabing iyon, tumuloy siya sa maliit na boarding house na pinauupahan ni Aling Nena. Dating kapitbahay din nila. Hindi siya nakatulog noon. Paulit-ulit niyang iniisip kung ano ang itsura ngayon ng asawa niya. Kung gaano nakalaki ang kanyang mga anak. At higit sa lahat, kung bakit sila nagtatrabaho sa construction. Habang unti-unting sumisikat ang araw, tumayo siya. Handang harapin ang bagong umaga. Ang araw ng paggarap sa katotohanan. Maagang nagising si Kenji kinabukasan. Halos hindi siya nakatulog sa buong magdamag. Paulit-ulit niyang iniisip ang sinabi ni Mang Lando kagabi na ang kanyang asawa at anak ay nagtatrabaho sa construction. Habang nagkakape sa maliit na kusina ng inuupahan niyang kwarto, tumitig siya sa tasa. Ramdam niya ang panginginig ng kanyang kamay. Hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa kaba. 7 taon kong pinaghirapan sa Japan. Tapos ganitong madadatnan ko. Pero baka nga may dahilan. Hindi ako dapat mangusga hanggat hindi ko sila nakakausap. Matapos inumin ng kape, agad siyang nag-ayos. Isinuot niya ang simpleng t-shirt, pantalon at sapatos na binili pa niya sa Japan. Bitbit ang bag ng mga pasalubong, lumakad siya papunta sa jeepney para sumakay. Habang umaandar ang jeep, naririnig niya ang mga sigawan ng mga batang naglalaro.
ang ingay ng mga tricycle at ang tawanan ng mga tindera. Matagal na niyang hindi naramdaman ang ganitong ingay ng buhay sa Pinas. Pero sa loob niya, may tahimik na kaba. Pagdating niya sa lugar na tinukoy ni Mang Lando, una niyang naamoy ang alikabok at simyento. Maingay ang paligid. May mga nagbubuhat ng bakal, may umahalo ng simento, at may nagmimix ng graba. Sa malayo, nakita niyang malaking gusaling tinatayo. 3 palapag na halos kalahati pa lang ang nabubuo. Huminga siya ng malalim, sabay bulong. Sige Kenji, harapin mo na. Baka magulat sila. Pero mas maganda na yung makita mo mismo. Lumapit siya sa gate ng construction site. May nakabantay na guard na naka-uniforme. Boss, sino pong hinahanap nyo? Si Marites Santos po. Dati siyang taga San Miguel. Sabi ng kapitbahay namin. Dito raw siya nagtatrabaho. Marites? Yung babae na nasa krus sa likod. Nandyan yun. Nagtatrabaho ngayon. Tumango si Kenji at dahan-dahang pumasok. Habang naglalakad sa loob ng site, pinagmamasdan niya mga trabahador. Karamihan ay lalaki. Pero may ilang babae ring nagtatrabaho. Pawis na pawis sila sa ilalim ng araw. Bitbit ang pala at timba ng buhangin. Sa gitna ng site, napansin niyang isang babaeng may suot na helmet at lumang long sleeve. Pawis na pawis habang nag-aabot ng simyento sa mga kasamahan. Pamilyar ang kilos nito. Pamilyar ang postura. Si Marites ba yun? Mahinang tanong ni Kenji sa kanyang sarili. Dahan-dahan siyang lumapit. Habang papalipit siya, mas lalong bumibilis ang tibok ng puso niya. Hanggang sa tuluyan niya makita ang mukha ng babae. At walang duda, yun nga si Marites, ang kanyang asawa. Tess? Sabi ni Kenji. Napalingon si Marites. Unay parang hindi siya makapaniwala. Tumingin siya ng mabuti. Nagdilat ng mata at dahan-dahang inalis ang helmet. Kenji, ikaw ba yan? Gulat na sabi ni Marites. Oo, ako to Tess. Umuwi ako. Gusto kitang sorpresahin. Pero bakit ka nandito? Mangiyak-ngiyak na sabi ni Kenji. Hindi agad nakasagot si Marites. Tumulo ang pawis sa kanyang noo kasabay ng luha. Tumingin siya sa paligid. Tila nahihiya sa mga kasamahan niya. Kenji, pasensya ka na. Hindi ko na kasi alam kung paano ko ipapaliwanag. Nawalan ako ng trabaho noon. Tapos tumaas ang bayarin. Wala na tayong ipon. Kaya nag-apply ako rito sa site bilang helper. Helper? Pero bakit hindi mo sinabi sa akin? Lahat ng sakripisyo ko sa Japan, ginawa ko para hindi mo maranasan to. Hindi na napigilan ni Marites ang luha niya. Niyakap niya ang sariling braso habang umiiyak. Hindi ko na kasi alam kung paano ko sasabihin sa'yo. Ayokong dagdagan ang problema mo. Alam kong hirap ka na roon, Kenji. Kaya sabi ko, ako muna ang kakayo dito habang wala ka. Habang nag-uusap sila, may batang lalaki na lumapit. May dalang kahon ng pako. Pawis din, medyo marmi. Pero matangkad na. Nang makita ni Kenji ang mukha nito, halos hindi siya makahinga. Liam? Anak? Tay? Tay? Ikaw nga ba yan? Agad na tumakbo si Liam papunta sa kanya at maigpit siyang niyakap. Napagulgol si Kenji habang yakap ang anak na 7 taon niyang hindi nasilayan. Anak, ang laki mo na. Bakit ka nandito? Akala ko nag-aaral ka pa. Pasensya na po, Tay. Hindi ko na po natapos ang high school. Nung nawala ng trabaho si nanay, tumulong na po ako rito para pambayad sa bahay. Pero balang araw, mag-aaral ulit ako, Papa. Pangako ko po. Napatulala si Kenji. Parang biglang bumigat ang paligid. Lahat ng pagod, lahat ng sakripisyo sa Japan, bigla na lang naglaho sa loob ng ilang segundo.
Umupo siya sa tabi ng drum ng tubig at napahawak sa noo. Hindi niya alam kung iiyak ba o magagalit. Wala akong alam. Akala ko okay lang kayo. Lagi ako nagpapadala. Paano nangyari to? Mahinang tanong ni Kenji. Naubos na lahat, Kenji. Nung nagkasakit si Angel, halos lahat ng padala mo sa ospital napunta. Hindi na ako nakapagsabi sa'yo kasi ayoko ma-stress ka. Tapos nung pandemya, nawala ang trabaho ko sa tindahan. Kaya eto lang ang kinaya ko. Tahimik na nakinig si Kenji. Habang nagsasalita si Martes, tanging tunog lang ng huni ng martilyo at halo ng semento ang naririnig sa paligid. Tess, dapat sinabi mo sa akin. Hindi mo kailangan itago to. Wala akong galit. Nalulungkot lang ako na dumating kayo sa ganitong kahirap. Kenji, mahal. Mahal pa rin kita. Lahat ng ginawa ko ito para sa mga bata at para din sa'yo. Hindi ko akalaing darating ka nang hindi ko alam. Lumingon si Kenji sa paligid. Kita niya ang pagod sa mukha ni Martes, ang mga kalyo sa kamay ni Liam at ang kapirasong kubo sa likod ng site na tila nagsisilbing bahay nila pansamantala. Lumapit siya at tinawakan ang kamay ni Martes. Hindi mo na kailangan magtrabaho rito. Bukas, ako lang bahala. Maghahanap ako ng trabaho dito. Basta magsasama-sama tayo ulit. Niyakap siya ni Martes. Sa wakas, pagkatapos ng 7 taon, muling nagtagpo ang dalawang pusong matagal nang nagkahiwalay dahil sa sakripisyo. Sa paligid, patuloy ang ingay ng site. Pero sa loob ng yakapan nilang dalawa, tahimik at payapa ang mundo. Habang yakap nilang isa't isa, lumapit si Liam at sumali sa yakap. Sa ilalim ng mainit na araw, 3 taong nagkahiwalay ay muling nagkita. Pawis, luha at sayang naging saksi sa kanilang muling pagkikita. Hindi ko man kayo nasorpresa sa tawa, pero sinorpresa niyo ako sa tibay ninyo. Mahinang sabi ni Kenji. Ngumiti si Martes habang patuloy pa ring umiiyak si Liam. Sa araw na iyon, nagbago ang lahat kay Kenji. Ang dating ama na abala sa pagpapadala ng pera ay unti-unting napagtanto na may mga bagay na hindi kayang bayaran ng anumang halaga. Tulad ng presensya, oras at pagdamay sa hirap. Habang lumulubog ang araw sa likod ng gusaling ginagawa nila, tahimik niyang binulong sa sarili. Bukas, magsisimula ulit kami. Sama-sama. Wika ni Kenji. Matapos ang muling pagkikita nila Kenji, Martes at Liam, nanatili silang tahimik ng ilang sandali sa loob ng construction site. Tanging tunog ng mga martilyo, lagitik ng bakal at tampas ng hangin ang naririnig. Parang huminto ang oras sa paligid habang magkakayakap silang tatlo. Ngunit matapos ng ilang minuto, dumating ang realidad. Kailangan nilang umalis sa gitna ng trabaho. Ayaw nilang mapagalitan ng foreman. Kaya dahan-dahan silang lumayo at pumunta sa maliit na kubo sa likod ng site, kung saan pansamantalang tumutuloy si Martes at Liam. Pagpasok ni Kenji sa loob ng kubo, agad niyang nakita ang kalagayan ng kanyang pamilya. May isang maliit na kutsyon sa sahig, ilang gamit sa gilid at ilang basyong lata ng sardinas. Sa isang sulok ay may maliit na kalan at sa dingding ay nakasabit pa ang lumang litrato nila bilang pamilya. Dito kayo nakatira, Tess? Oo, Kenji. Wala na kaming ibang mapuntahan. Dito kasi, libre ang tirahan basta nagtatrabaho ka sa site. Tahimik si Kenji habang pinagmamasdan ang paligid. Sa kanyang isipan, bumalik ang mga panahong pinangarap niyang bigyan ng maayos na bahay ang pamilya. At ngayon, nakita niyang mas mahirap ang sitwasyon kaysa dati. Lahat ng pinadala kong pera, akala ko sapat na. Akala ko maginhawa na kayo. Kenji, ginawa kong lahat para kayanin namin. Pero nung nagkasakit si Angel, malaki ang nagastos. Nasa ospital kami halos 1 buwan. Nakarecover siya. Pero mahina pa rin hanggang ngayon. Biglang bumigat ang dibdib ni Kenji.
Mabilis siyang lumapit at hinawakan ng kamay ni Marites. Si Angel, nasan siya ngayon? Nasa kapitbahay lang. Iniwan ko muna kay Aling Mila, yung kasama kong babae rito. Hindi ko kayang isama dito araw-araw sa site. Delikado. Hindi ko alam. Hindi ko alam na ganito palang pinagdadaanan nyo. 7 taon ako nagtitiis sa malayo. Iniisip ko lagi kayong masaya. Pero habang ako'y nagpapadala ng pera, dito pala kayo nagdurusa. Umupo si Kenji sa kahoy na upuan. Sabay yuko. Napaluwa siya. Hindi lang dahil sa awa, kundi sa guilt. Guilt na hindi niya namalayan ang hirap ng mga taong pinakamamahal niya. Kenji, huwag mong sisihin ang sarili mo. Kung hindi dahil sa'yo, baka wala na kami ngayon. Hindi mo kasalanan ng mga nangyari. Ang mahalaga, nandito ka na. Tay, lagi po naming pinagpe-pray na makauwi ka. Sabi ni nanay, kahit wala tayong pera, basta buhay ka, sapat na yun. Nilingon ni Kenji ang anak at nginitian ito habang pinapahid ang luwa. Anak, ang lakas mo pala. Hindi ko akalaing ganito ka nakatapang. Salamat Liam anak. Pero ayoko nang maranasan mo to. Gusto kong bumalik ka sa pag-aaral. Pangako, ako nang bahala. Opo tay, pangako, mag-aaral akong mabuti. Habang nag-uusap sila, dumating si Angel. Bit-bit ang maliit na laruan. Nang makita niya si Kenji, napahinto ito. At ilang segundo bago siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Tay! Sigaw ni Angel. Agad siyang tumakbo at tumalon sa bisig ng ama. Niyakap siya ni Kenji ng maigpit. Parang ayaw na niyang pakawalan. Angel, anak ko, ang laki mo na. Hindi ko akalaing ganito ka nakalaki. Pasensya na anak, ang tagal kong nawala. Okay lang po tay. Lagi po kitang pinagdadasal. Sabi ko kay nanay, babalik ka rin. Sa sandaling iyon, napuno ng luwa at talakak ang maliit na kubo. Nagsama-sama silang muli bilang isang buo. Kahit sa gitna ng hirap, dama ang init ng pagmamahal. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsimula na silang magkwentuhan. Ikinuwento ni Kenji ang kanyang buhay sa Japan. Kung paano siya nagtrabaho sa ilalim ng nyebe, kung paanong halos walang tulog, at kung paanong tanging larawan nilang mag-ina ang bumubuhay sa kanya gabi-gabi. Lagi kong dala mga litrato nyo. Kapag pagod na pagod ako, tinitingnan ko lang. Tapos parang nabubuhayan ulit ako. Pero di ko akalaing sa bawat pagod ko, ganito rin pala kayo kahirap dito. Kenji, wala namang masama sa mga sakripisyo mo. Pero siguro, panahon na para magbago tayo ng direksyon. Ayoko nang mawalay pa tayo ulit. Napatingin si Kenji sa asawa niya. Kita niya sa mga mata nito ang pagod. Pero higit sa lahat, ang katatagan. Naramdaman niyang hindi lang siya ang lumaban sa buhay. Lumaban din si Marites sa sarili nitong paraan. Tess, pasensya ka na kung minsan mas pinili kong magtrabaho kaysa makasama kayo. Akala ko kasi pera lang ang solusyon. Pero ngayon, naintindihan ko na. Hindi kayamanan ang sukatan ng tagumpay, kundi kung gaano tayo nagmamahalan. Ang mahalaga, magkasama na tayo ulit. Wala na akong hihilingin pa. Habang papalubog ang araw, sabay-sabay silang lumabas ng kubo. Umupo sila sa isang bangko sa labas. Pinagmamasdan ng langit na unti-unting namumula. Si Angel ay nakasandal sa balikat ng ama. Si Liam ay naglalaro ng mga batong pinupulot sa lupa. Habang si Marites ay tahimik na nakatingin sa kanilang dalawa. Alam mo Tess, ang dami kong natutunan sa pag-uwi ko. Hindi lahat ng akala mong maayos ay totoo. Pero minsan, kailangan mo munang masaktan para maintindihan kung anong mahalaga. Basta't nandito ka, Kenji, kakayanin natin kahit anong hirap. Hindi mo na kailangan bumalik pa sa Japan. Oo, dito na ako Marites. Kahit maliit ang kita, basta kasama ko kayo. Maghanap ako ng trabaho dito.
Gagawa tayo ng panibagong simula. Habang unti-unting lumalabo ang liwanag ng araw, tila nakahanap ng bagong pag-asa si Kenji. Sa puso niya, may panibagong lakas. Hindi na siya OFW na puno ng pangungulila. Isa na siyang ama na handang magsimula muli. Sa kanyang isipan, naisip niya mga katagang hindi niya kailanman malilimutan. Ang pinakamahirap na laban ay yung laban na hindi mo alam na sabay pala kayong lumalaban. At sa gabing iyon, habang magkakatabi silang natutulog sa maliit na kutsyon, naramdaman ni Kenji ang tunay na kahulugan ng tahanan. Hindi ito gawa sa simento o ladrelyo, kundi sa puso ng mga taong minamahal mo. Makalipas ang ilang linggo, tila unti-unting bumabalik sa normal ang buhay ng pamilya ni Kenji. Hindi na siya bumalik sa Japan. Nakahanap siya ng trabaho bilang mason sa lokal na construction site. Habang si Marites naman ay patuloy na nag-aalaga kay Angel at nagluluto ng ulam para ibenta sa mga trabahador. Mula sa isang maliit na kubo, nagsimulang umusbong muli ang pag-asa. Ngunit gaya ng buhay, sa oras na akala mong tahimik na ang lahat, dumarating ang unos na susubok sa tibay ng iyong puso. Isang hapon, habang abala si Kenji sa trabaho, bigla siyang nakatanggap ng tawag mula kay Marites. Nanginginig ang tinig nito sa kabilang linya. Kenji, si Angel, dinala ko sa ospital. Bigla siyang nilagnat. Tapos nagsusuka na. Ano? Saan ospital kayo? Pupunta ako ngayon. Hindi na nagdalawang isip si Kenji. Agad niyang iniwan ang trabaho. Tumakbo palabas ng site at sumakay sa unang tricycle papunta sa municipal sa ospital. Halos mapatid ang hininga niya sa kaba. Pagdating niya roon, agad niyang nakita si Marites sa labas ng emergency room. Hawak nitong rosaryo, habang umaagos ang luha sa kanyang mga mata. Tess, kamusta si Angel? Hindi pa rin alam ng doktor. Mahina daw ang katawan niya. Baka bumalik ang sakit niya dati sa baga. Parang tinusok ng malamig na karayom ang dibdib ni Kenji. Lumapit siya sa salamin ng silid kung saan nakahiga si Angel. Maputla, payat at tila walang malay. Sa kanyang isip, bumalik ang lahat ng alaala. Ang unang yakap niya matapos siyang bumalik mula Japan. Ang tawag nitong Tay na puno ng saya. At ang mga gabing magkasama silang nanonood ng bituin. Anak, tatay to. Laban lang ha. Lumipas sa magdamag, hindi umalis si Kenji sa tabi ng anak. Magdamag siyang nakaupo. Hawak ang maliit nitong kamay. Paminsan-minsan ay binubuksan ni Angel ang mga mata at pilit nang umingiti. Tay, huwag kayong umiyak. Lalakas po ako. Gusto ko pa po kayong tulungan maghalo ng simyento. Anak, huwag mo nang isipin yun. Magpahinga ka lang nga. Ako nang bahala. Ngunit sa kabila ng pag-asa, unti-unting bumibigat ang hangin sa paligid. Kinabukasan, lumapit ang doktor kay Kenji at Marites. Mr. Tanaka, Mrs. Tanaka, pasensya na po. Lumalala po ang kondisyon ni Angel. Hindi na tumutugon ang katawan niya sa gamot. Parang bumagsak ang langit sa mundo ni Kenji. Hindi siya makapagsalita. Ang tanging nagawa niya ay yakapin si Marites habang humahagulgul ito sa sakit. Hindi pwede to. Laban lang anak. Hindi mo kami pwedeng iwan. Lumipas ang ilang oras at habang papalubog ang araw, muling nagmulat ng mata si Angel. Mahina, ngunit may ngiti. Tay, Nay, salamat po ah. Ang saya ko po kasi buo na ulit tayo. Oo anak, buo tayo. Buo tayo palagi. Kaya huwag kang susuko anak ha. Nay, Tay, kapag gumaling ako, bibili tayo ng bahay ha. Yung may tanim na bulaklak. Gusto ko po.
May swing? Oo anak, gagawa ako ng bahay. Ako mismo maghahalo ng simento. Para sa iyo yun. Basta magpagaling ka lang ha. Salamat po, Tay. Salamat po, Nay. Isang mahabang tunog mula sa monitor ang sumunod. Huminto ang mundo ni Kenji. Ang maliit na kamay na hawak niya, unti-unting lumabig. Hindi na niya napigilan ang sarili. Napasigaw siya sa sobrang sakit. Anak, Angel, gising! Gising! Gumising ka! Sa oras na iyon, tila nadurog ang puso ni Kenji at Marites. Ang kanilang munting anghel, ang rason ng lahat ng kanilang sakripisyo, ay tuluyan ng sumuko. Lumipas ang mga araw at inilibing nila si Angel sa maliit na sementeryo sa tabi ng burol. Tahimik ang paligid, maliban sa iip ng hangin at sa huni ng mga ibon. Kenji, akala ko tapos na mga pagsubok natin. Hindi natin alam kung matatapos, Tess. Pero isa lang sigurado, kailangan nating tumayo ulit. Para kay Angel. Niyakap ni Kenji ang asawa. Sa loob ng ilang minuto, tahimik lang silang dalawa. Walang salita, puro luha, puro dasal. Sa sumunod na mga araw, bumalik si Kenji sa trabaho. Hindi dahil kailangan, kundi dahil alam niyang iyon ang tanging paraan para manatiling matatag. Sa bawat pagtama ng martilyo, sa bawat halo ng simyento, ramdam niya ang boses ng anak sa angin. Tay, kaya mo yan. Minsan, umuuwi siya sa gabi at tahimik na tumitingin sa langit. At doon niya nakikita ang bituing kumikislap, para bang nakangiti sa kanya. Angel, hindi ko makakalimutan ang pangako ko. Gagawa ako ng bahay. Para sa iyo, anak. Lumipas ang buwan at sa tulong ng mga kasamahan niya sa trabaho, nagsimula siyang magpatayo ng maliit na bahay sa bakanting lote malapit sa dati nilang kubo. Hindi ito magarbo, pero bawat pako at simyento ay puno ng pagmamahal. At sa gitna ng bakuran, nagtanim siya ng mga bulaklak. Paboritong kulay pink, katulad ng sinabi ni Angel. Sa bawat pamulaklak ng mga bulaklak na iyon, parang naririnig ni Kenji ang tawa ng anak. Parang buhay pa rin siya. Nakamasid, nakangiti. Kenji, tinupad mo talagang pangako mo. Hindi lang para sa kanya, Tess. Para sa ating lahat. Para maalala natin na kahit may pagpanaw, may panibagong simula. At habang lumalalim ang gabi, sabay-sabay silang tumingin sa langit. Sa katahimikan, naramdaman ni Kenji ang tinig ng anak sa hangin. Mahina, ngunit malinaw. Mahal ko po kayo, Tay, Nay, Kuya. At sa gabing iyon, habang hinahaplos ng hangin ng mga bulaklak sa hardin, natutunan ni Kenji ang pinakamatinding leksyon ng buhay. Na minsan, ang mga pagsubok at pagpanaw ay daan para matuklasan mo ang tunay na lakas ng puso. Lumipas ang isang taon matapos pumanaw si Angel. Sa kabila ng sakit, unti-unting bumangon si Kenji at Marites. Ang maliit na bahay na itinayo ni Kenji ay naging simbolo ng kanilang bagong simula. Payak, ngunit puno ng pag-asa. Sa bakuran, patuloy na namumulaklak ang mga bulaklak na itinanim ni Kenji. Kapag tinatamaan ng araw, tila kumikislap ito. Para bang may ngiting bumabalik mula sa langit. Isang umaga, habang nag-aayos ng gamit papunta sa trabaho, nakatanggap ng tawag si Kenji mula sa dating kasamahan niya sa Japan, si Hiroshi, ang kanyang dating amo sa construction company. Kenji, son, long time no hear. How are you, my friend? Hiroshi, mabuti naman. Dito na ako sa Pilipinas. Hindi na ako bumalik sa Japan. Dito na ako nagtatrabaho. I know.
I heard your story from one of our workers. You are a good man, Kenji. You work hard. You love your family. I have something for you. Ha? Ano yun? Ano yun, Hiroshi? Do you remember the housing project you helped finish before you left? The company decided to give one house to a former worker. And I nominated you. Anong ibig mo sabihin? It's true. It's not big, but it's yours. It's fully paid. We will process the paper soon. Consider is a gift from Japan. From your hard work. Napaupo si Kenji. Halos hindi makapaniwala sa narinig. Ilang saglit siyang natahimik bago tuluyang bumuhos ang kanyang luha. Hiroshi, hindi ko alam kung paano magpapasalamat. Hindi ko akalaing... You deserve it, Kenji. You work with heart. This is your reward. Pagkatapos ng tawag, dahan-dahang bumaling si Kenji kay Marites. Nakaupo ito sa labas. Pinupunasan ng mga dahon ng mga bulaklak ni Angel. Tess, may gusto akong sabihin. Ano yun, Kenji? Tinawagan ako ni Hiroshi. Bibigyan daw tayo ng bahay. Sa Japan. Libreng bahay. Ha? Totoo yan? Oo. Sabi niya, regalo raw nila sa akin dahil sa katapatan ko. Hindi ko alam kung anong ginawa kong tama sa buhay. Pero siguro, ito yung gantimpala ni Lord sa lahat ng sakripisyo natin. Niyakap siya ni Marites na maigpit. Pareho silang napaiyak. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa labis na pasasalamat. Kenji, sigurado si Angel ang paraan ng Diyos para ipadala sa atin to. Siya yung tuloy ng mga biyaya. Oo, Tess. Sigurado ako, si Angel yun. Siyang nakakagulat na kapalit ng lahat ng pinagdaanan natin. Pagkaraan ng ilang buwan, dumating ang dokumento mula sa Japan. May kalakapitong larawan ng bahay. Simple, may maliit na hardin sa harap at may swing sa gilid. Parehong napahawak sa kanilang dibdib sina Kenji at Marites nang makita iyon. Kenji, yung swing, katulad ng gusto ni Angel. Oo, parang siya talagang pumili ng bahay. Lumipas sa mga linggo at dumating ang pagkakataong makapunta muli si Kenji sa Japan. Hindi bilang OFW, kundi bilang may-ari ng bahay. Isinama niya si Marites at si Liam. Pagdating nila roon, sinalubong sila ni Hiroshi at ilang mga dating katrabaho ni Kenji. Welcome home, Kenji-san! Home? Oo, tahanan nga. Pero alam mo, Hiroshi, kahit gaano kagandang bahay, ang tunay na tahanan, yung mga taong kasama mo. Wise words. You are a strong man, Kenji. Habang naglalakad sila papasok sa loob ng bahay, napansin ni Kenji ang isang maliit na laruan sa ibabaw ng mesa. Isang pink na bulaklak na gawa sa papel. Kenji, tingnan mo to. Parang bulaklak na Angel. Oo nga, Tess. Galing kaya to kay Hiroshi? No. That flowers was already there when we cleaned the house. Maybe a sign? Napatahimik si Kenji. Hindi siya makapagsalita. Sa kanyang puso, alam niyang si Angel ang nag-iwan ng tanda. Isang paalala na kahit wala na siya, patuloy siyang nakamasid. Salamat, anak. Ito na ba yung swing house na gusto mo? Bulong ni Kenji sa hangin. Lumipas sa mga araw, sa bawat umaga, lumalabas si Kenji sa hardin at tumitingin sa swing na nakatali sa puno ng cherry blossom. Minsan, kapag umahampas ang hangin, dahan-dahang gumagalaw ang swing. Parang may batang nakaupo rito. At sa bawat paggalaw ng swing na iyon, nararamdaman ni Kenji ang presensya ni Angel. Hindi sa anyo, kundi sa damdamin. Isang mainit na yakap ng langit. Tay, parang nakikita ko si Ate Angel dun Nakangiti. Baka nga nandyan siya, anak. Baka binabantayan niya tayo.
Habang unti-unting lumulubog ang araw sa Japan, magkakasama silang nakaupo sa hardin. Si Kenji, si Marites at si Liam. Tahimik lang, pero puno ng kapayapaan. Sa gitna ng katahimikan, naisip ni Kenji ang mahabang paglalakbay ng kanilang buhay. Mula sa hirap, luha, sakripisyo, hanggang sa biyayang hindi nila inasahan. Salamat Panginoon, sa lahat ng pagsubok at sa lahat ng kapalit. Naintindihan ko na ngayon, may dahilan palang bawat sakit. At sa dulo, palaging may liwanag. At habang bumababa ang mga bulaklak ng cherry blossom sa paligid, marahang nahulog ang isa sa kamay ni Kenji. Pinagmasdan niya ito. Kulay pink. Katulad ng mga bulaklak sa hardin ni Angel sa Pilipinas. Ngumiti siya, sabay bulong ng huling mga salita. Ang bawat pagtatapos ay simula ng panibagong pag-asa. Ani Kenji. Kayo, ano pang masasabi niyo sa kwento natin ngayon? At kung anong mga aral po ang mga natutunan ninyo? Maaari niyo po bang i-comment doon sa baba doon sa comment section para muli ko pong mabasa? So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamoxki TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga video. Thank you and God bless you all. Peace out.